Good afternoon po sa inyo lahat. Hindi ko po ito first time pero parang laging first time. Nakakaba po talaga dito, saka pressure po. Una po, gusto ko magpasalamat sa lahat po na nag-pray po sa akin. Maraming salamat po. At maayos naman po yung resulta. Papasalamat po sa Panginoon na nabibigyan po ako ng ganitong pagkakataon. Na minsan po nakakakaba talaga, pero tinitingnan ko po na on the other hand, isa siyang privilege, saka isa siyang opportunity na makapag-share po ng salita ng Panginoon. Buksan po natin po ang ating Bible sa Romans chapter 12, verse 10. Hindi po talaga ako sanay mag-preach, masanay po ako nagtuturo. Saka sa Sunday school. Kaya sa biyaya lang po ng Panginoon po ako maasa. Romans 12:10. Sabihin po natin. Siguro po hilingan po ako isa tayo po itong mayo para sa pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Romans chapter 12, verse 10. Let's read. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon po ito na binigay po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong mga anak na patuloy po na nagbibigay ng kanilang panahon upang kayo po ay purihin, sambahin. At maraming salamat po, kami po ay nasa huling bahagi na ng aming pananampahan. Salamat, Panginoon, sa inyong pasensya. Patuloy niyo pong pagtugon sa aming mga panalangin. Kami po ay nagpapasalamat. Kaya muli, O Lord, kami po yung malapit po sa inyo sa hapon ito. Kami po yung nagpapakumbaba sa anumang po bahay po ng aming mga kasalanan. Kami po yung linisin. Kami po kami karapat-dapat, O Lord, ang tumanggap ang ina ng iyong salita. At dalangin namin, Lord, tulungan niyo rin po kami magkaroon ng receptive hearts, receptive minds, humbleness, Lord, humility, at matanggap po namin, Lord, ang inyong mensahe sa hapon ito. Panginoon, magiging inyong pagsalita, itato niyo po sa tuloy po ng inyong krus. At dalayan ko po, Lord, dahil ang pangalan niyo po maihaya, ang pangalan niyo po ng glory, Panginoon. Dalangin po namin, patuloy po namin naalala aming pastor, patuloy po siyang gamitin, Panginoon, sa rako po ng Pasay, patuloy po siyang maging siya ng blessing. Ingatan niyo po siya, Lord. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaralan po natin, siguro po familiar po ito para sa iba po sa atin dahil na-discuss po ito. Ito po yung naging series of lesson natin, probably last year po, building relationship. Kumuha lang po ako ng ilang lesson at ito po ay ating magiging topic po for this afternoon. Alam niyo po, nagkaroon po ng survey sa mga HR managers. Kung sinabi po natin HR managers, ito po yung mga trabaho po ng HR ay mag-scout o humanap po ng mga tao at sila po yung nagpapa-exam, sila yung nag-screen para maging empleyado po ng isang kumpanya. So nagkaroon po ng survey sa mga HR managers kung ano yung qualities na hinahanap nila para ma-hire yung isang tao. Bukod po sa intelligence, bukod po sa tinapos ng tao, meron po silang isang qualities, isa sa mga qualities na sinabi nila na nakakagulat. Alam niyo po kung ano yun? Bukod po sa intelligent quotient, bukod din po sa emotional quotient, yung IQ sa EQ, hinahanap din pala nila yung relational quotient. Ano po yun? Yung ability to establish connections and to build relations. Tinanong din po si Warren Buffett, isa po sa pinakamayamang Amerikano po sa US. Tinanong siya sa isang interview, sabi niya, ano ba yung quality ng isang tao na prefer mo na i-hire para mag-work para sa'yo? Ang sagot niya po, the same din po doon sa result sa survey ng mga HR managers. Sabi niya, ang gusto kong tao, yung tao na meron siyang ability to establish connection with other people, to establish relation. Alam niyo po, ang maganda po sa building relationship, meron pong manual, meron pong layout, meron pong guidelines na inalatag ang Panginoon para sa atin. At makikita po natin kung gaano po kahalaga ang relation sa atin, ang relationship po. So sabi nga po, no man is an island. In our everyday life, we are in constant engagement and we are always involved in relationships. Tama po ba o tama?
Di ba po, every time we go to school, nandiyan ang classmates, nandiyan si teacher, sa bahay, nandiyan ang parents, nandiyan ang kapatid, may relationship. Pag pumunta tayo sa work, nandiyan si boss, nandiyan ang office mate, may relationship. When we go to church, nandiyan si pastor, nandiyan ang ating mga kapatid, may relationship. So, therefore po, ang iba, healthy relationships po are considered wealth. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang healthy relationship ay considered po siya as a wealth. Sino po dito naniniwala na dahil maayos ang kanyang pamilya, feeling niya mayaman na rin siya? Ayan. Amen. Di ba po, kapag maayos ang ating pamilya, naglilingkod sa Panginoon, nasa church lahat, walang sakit, walang karamdaman, we consider it as wealth. Yung healthy relationship. Kaya po, at gusto kong ituro sa atin ng Panginoon, yung skill kung paano mag-build ng relationship. Kung paano po mag-establish ng connection. Sabi po dito, therefore, building relationship is a very significant skill that we need to possess. At yung skill po na yun, at kung paano po yung gawin, yun po yung mapag-aaralan natin ngayon. So, 3 points na po ang ating pong pag-aaralan. So, puntahan po agad natin yung point number 1. One another. Yung nabasa po natin kanina sa Romans 12:10. Sabi po dyan, be kindly affection one to another with brotherly love, in honor, preparing one another. Gusto ko puntuhin ng point number 1 natin kung paano po natin itrato yung iba. How we treat others. Kaya nga po yung ating team this year for others in 2014. Ayun, nasa likod pala. So, how we treat others, point number 1, or one another. So, here is a simple Bible study centered around the phrase, one another. So, number 1, yan, we are to treat one another kindly, with honor, and dignity. Yan, isa-isahin po natin. Sabi po sa Romans 12, basahin po ulit. Be kindly affection. Pag sinabi po natin affection sa Tagalog, yung po may pagsinta. Sabi nga po, madaling mahalin yung mga kaibig-ibig. Pero ang mahirap mahalin yung mga hindi kaibig-ibig. Kaya lang po, nagpakita po ng example sa atin ng Panginoon, yung po yung agape love. When we say agape love, yung po yung forced love. Sabi, whether unlovable or lovable yung tao, you need to force yourself to love, kagaya po ng ginawa ng Panginoon sa atin. Na hindi po tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, pero minahal niya po tayo. So yun po, we are to treat with affection. Hindi lang po with another, with kindness, with honor, and with dignity. Isa po, tignan po natin yung katabi natin. Ayan. Minsan, di ba, ang Panginoon na lang ang may kakayanang magmahal sa Kanya. Di ba po? So, minsan sa biyaya lang po talaga ng Panginoon, yung mga hindi kaibig-ibig na tao, naiibig po natin. Dahil sa sarili po natin kakayanan, hindi na talaga natin kaya. Okay? Sabi po dito, yung with kindness, ito po yung kanyang meaning, mabait, matulungin, mahabagin, may magandang loob. Yan, so it is only by the grace of God that we can love the unlovable. So, number 2, mabilis lang po tayo. Yan. We are not to be critical of one another. So, ito po isa sa mga weakness po kasi ng mga tao. We are very quick to judge. Di ba po? Pag may nakita tayo na dapat, ay, tanga-tanga. Nag-judge ka agad tayo. So, hindi natin alam, kaya pala siya nadapa kasi meron palang nakaharang na upuan. So, gusto ko na i-remind ng Panginoon na hindi po dapat tayong critical. Basahin mo natin Romans chapter 14, verse 13. Sabi po dito, let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. So sabi ko dito, we try to analyze the whole scenario. So we try to know the other side of the coin. So hindi po agad pala tayo dapat nag-judge agad. Tignan muna natin kung ano yung whole story. Baka yung nakita natin, nasa ending na pala yun, pero yung umpisa, hindi natin nakita. So, alam niyo po lagi yung coin, meron yung laging dalawang side, di ba? Pag nakita natin yung isa, try naman natin tignan yung other side before we come to judgment or to conclusion. So, sabi po nito, we are not to be critical of one another. So, hindi pala daw po tayo maging mapaghusga. Alam niyo po,
sa ating lesson, dinagit po dito yung pagiging critical o yung panghusga as harshness. Ano po ba yung harshness? Parang magaspang na pag-uugali. So, gusto po tayong i-remind ng Panginoon that we are not to be critical of one another, but instead, we should be understanding. Yan. One another, hindi lang po dapat tayo we need to love, because we are to understand. We are not to be critical. Number 3, we are to receive one another as Christ also received us. Meron po talaga tayong mga tao na ma-encounter na hindi na talaga mababago yung kanyang ugali. At ang tanging pwedeng magbago ay ikaw. Di ba? May mga ganyan po. Sana magbago na siya. Pero hindi talaga mabago eh. Yung pala, ang dapat magbago ikaw. Paano po yun? Yun yung pagtanggap natin sa kanya na ganun siya talaga. So, ang tao po kasi hindi perfecto. Meron po tayong weakness, meron din po tayong mga strengths. Di ba po? So, sabi po dito kung paano daw tayo tinanggap ng Panginoon, ganoon din daw po natin tanggapin ang ating mga kapatid. Di ba? Kung tayo po ay tinanggap ng Panginoon, wala po tayong karapatan na hindi tanggapin yung ating po mga kapatid. So, sabi po dito, we are to receive one another as Christ also received us. Kaya nga po sa DBCM, we always sing the welcome song. Diba po? Welcome to DBCM, the church where you belong. Welcome to DBCM, where happy faces, pero nakasimangot. Sing a song. Our message is from God's Word and Christ, the living way. DBCM welcomes you today. Kaya ito po ang ating church, hindi po perfecto. Ito po ay tinuturing natin ng ospital o gamutan. Gamutan po ng mga taong sugatan, spiritual at emosyonal. Kaya po kapag yung mga tao na napupunta po dito, every time na nasusumpungan nila ang Panginoon, gumagaling po sila. At nakikita po natin yan sa ating pong mga testimony. So we are to receive one another as Christ also received us. Bagamat may mga tao po talaga na mahirap pakitunguhan at mahirap tanggapin, pero ang sabi po ng Panginoon, receive. Kagaya ng pagtanggap ko sa iyo. Na huwag mong hintayin magbago siya. Ikaw ang magbago para sa kanya. Okay po. Number 4, we are to admonish one another. Romans 15:14. Remember po, ito po mga tinatalakay natin. Ito po yung building, kung paano po tayo mag-build ng relationship. At kung paano po natin yung point number 1, gusto niya pong sabihin sa atin, kung paano po natin i-treat yung iba. Romans chapter 15, verse 14. Yan, sabi po, and I myself, 14, that ye are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. Yan, ano po ba ang admonish sa Tagalog? Yan. Admonish, parang payuhan. Tama po ba? Pinagkaiba po nila sa reprimand, kagalitan o pagalitan. Ang admonish po, payuhan. Sabi po sa atin dito, kapag tayo po ay magpapayo, kapag meron tayong magsasabihan, we should do it with lowliness and humbleness and with the right motive and heart with love. Minsan po kasi pagka meron tayong gustong i-correct, mali po yung motive natin. Parang gusto natin siya ipahiya. Tama po ba? Minsan may mga times na gusto natin siyang i-correct, gusto natin makita ng mga nasa iba, ng ibang nakikinig, na siya ay mali, na siya ay hindi nag-aral, ganyan. So mali po, sabi po sa atin ng Biblia, when we are about to admonish, sabi yan, do it with lowliness and humbleness. And with the right motive and heart. Ayan, hindi naman po perfecto ang bawat isa. So sabi po dito, we need to admonish, or we need to base our admonish sa word, not on the worldly opinion or self-opinion, but based on the scriptures. And minsan po kasi kapag meron tayong mga i-correct, o meron po tayong papayuhan, o meron po tayong bibigyan ng isang
opinion, binibase po natin doon sa mga education tsaka sa mga ideas na natanggap natin, which is wrong po. Ang sabi ng Panginoon, kung meron tayong i-admonish, halimbawa po sa nanay, papagalitan niyo yung kanyang anak. Lagi po, di ba, pag nagpapagalit tayo, anak, sabi sa Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. Hindi po, sumunod ka para maging ganito, para maging kagaya mo ako, para maging kagaya mo ako yan. No? Sabi po ng Bible, when we are about to admonish, we should base not on the worldly or self-opinion or belief, but according to the Scriptures, kung ano po yung sinabi ng Panginoon. Okay, number 5, letter E. We are to serve one another. Yan. Basahin po natin sa Galatians 5:13. Galatians 5:13. But all things, yeah. 5:13. For brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love, serve one another. Yan. Sabi po dito, when we serve one another, hindi lang po yung pagsaserve, kasi pag naisipan natin serve, yung naglilingkod, yung naglilinis, ayan. Isa po yung pagsaserve, yung nagagawa po natin yan through prayers. Kapag pinag-pray po natin ang bawat isa, nagsuserve na po tayo. Kapag umaattend po tayo ng mga service, nagsuserve na po tayo sa bawat isa. Kasi alam niyo po yung mere presence, minsan po yung mere presence ninyo ay encouragement na po sa iba. Tama po ba? Pagka may nakita po kayo, ay nandito si brother, amen, nakaka-bless, nabi-bless. Kaya minsan po yung mere presence natin ay encourage na po. It's one way of serving one another. Okay. Sabi nga po dito, the servant is greatest. Isa po sa mga halimbawa po dito si Jesus Christ. Kasi po sa mundo natin, pag sinabi nating masters, para pag sinabi natin nag-serve tayo, parang meron tayong pinagsiservan. At yung pinagsiservan natin siya yung great. Nung ang Panginoon po, bumaba po sa lupa, iniba niya po yung thinking na yun. Sabi niya, servants are masters, and masters are servant. Pinakita niyo po yun na siya po ay naglingkod sa kanyang mga disciples. Naalala niyo po yung kwento sa Matthew, yung pong hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Yun po yung pinakita niya na nagkaroon siya ng kababaang loob na dapat tayo ay maglingkod din sa bawat isa. Okay, number 6, letter F. Yan, ito po mahirap. We are not to backbite one another. Ano po ba yung backbite? Kagating sa likod? Ibig sabihin po ng backbite, para ba pagka wala siya, yun, nagsasalita ka ng against sa kanya. So, sabi po dito, instead of backbiting, sabi po dito, instead, we pray for him or for her. Yun po yung right attitude, yun po yung right pag-approach. Instead po na kung ano-ano sabihin natin sa kanya, why not pray? Isa po kasi puro, ba't kaya ganun ang ugali niya? Ba't kaya ganyan siya? Ba't kaya ganito siya? Ang tanong, pag-pray mo na ba siya? Ako? So, instead of backbiting, why not pray? Or confront. Kausapin natin siya and talk with the right spirit. Again. So, minsan kasi pagkakausapin natin, talagang fuming tayo, parang galit na galit. So, hindi po yung right time para kausapin natin, para mag-confront. Sabi dito, when we confront others, sabi dito, we should have the right spirit. Okay. Basa po natin yan sa Galatians 5:15. So, move na po tayo. Sunod po. After we are not to envy, we are not to envy one another. Yan. So, sabi po dito, sa Christian life po, ito, we work as a team. Para po tayo isang batalyon, para po tayo isang unit. And every time, nagkakaroon po tayo ng envy o naiigit po tayo sa kapwa po natin Kristiyano, nagkakaroon po ng crack. At yung crack po, nai-invite po natin si David na pumasok po doon sa crack na yun. At kapag nakapasok po siya doon, unti-unti yung crack lumalaki at nagkakaroon po ng gap. Tama po ba? So,
instead of envy, hindi po dapat tayo maging mainggit po sa ating kapwa. Bagkus, tayo po ay makisaya sa mga panahon o makiselebrate sa mga panahon ng kanilang triumphs at makipag-comfort naman sa panahon ng mga sorrows. So, basahin po natin sa Galatians 5:26. Sabi po dito, let us not be desirous of vain glory, provoking one another and envying one another. So, sabi po dyan, let us not envy one another. So, when we envy, tandaan niyo po, we are a one team, we are a one unit, we are a battalion. Every time we envy, nagkakaroon po ng crack. Kapag nagkaroon ng crack, we are inviting the devil to come. Doon po sa crack na yun at magkaroon po ng gap ang bawat isa. Okay. So, we are not to backbite, we are not to envy. Ito po maganda. We are to forbear one another. Ephesians chapter 4, verse 2. Ephesians chapter 4, verse 2. Sabi po dyan sa Ephesians 4:2, with all lowliness and meekness, with long suffering. Wow! Yan. With long suffering, forbearing one another in love. Ano po ba ibig sabihin ng forbear? Forbear. Ang sabi po dito sa Tagalog, yan daw po ay magpigil, magtiis, tiisin. Diba, meron tayong may mga sa tao po, sa ating pakikitungo sa iba, meron po talaga tayong kailangan natin tiisin. Kailangan natin magkaroon pa ng maraming patience. We are to forbear one another in love. Diba, minsan hinihintay natin na masave. Ang tagal na natin nagpe-pray, ang tagal na natin nilulog sa Panginoon, pero wala. Pero ang sabi ng Panginoon, forbear one another with long suffering in love. Okay. The next po, we are to forgive one another. Ito po yung mga keys in building relationship. We are to forgive. Ano po yung forgiveness? Forgiveness is to realize that the prisoner was you. Ito ba yan? And that forgiveness is free. Ano po? Kapag lalo kayong nag-hoard ng mga hinanakit sa inyong puso, akala niyo po nakakatulong, hindi pala, mas lalo kang nasusugatan, mas lalo kang talunan kapag nag-hoard ka. So instead of hoarding yung mga grudges, yung mga sakit o sama ng loob, ano pong dapat gawin natin? Yan po ay ating i-surrender sa paanan ng Panginoon. And forgive. Alam niyo po, mahirap mag-forgive. Totoo po ba? Mahirap magpatawad. Although, commandment ng Panginoon, pero lalo na po yung nakasakit sa atin. Lalo na po yung pinahiya tayo. Diba? Lalo na po yung naalala ko dati, may umawi sa parents ko eh. So every time na nakikita ko sila, sabi ko, kayo, tating ng araw, mag-aaral ako mabuti. Nag-aaral ko mabuti. Hindi ba? Mag-aaral talaga ako mabuti. Magsisikap ako. Darating ang araw, gaganti ako sa ito. Kasi po, inaway po yung parents ko eh. Minura mo na yan. Kung ano sinasabi, during po yung mga 2002. During yung mga 12 years na ko, hindi ko madakalimutan. So yun po, forgiveness. So na-realize ko po, na every time lang na nakikita ko sila, naiinis ako. At ako po yung talunan. Ako yung laging nasusugatan. Sila, wala na sila. Para makasang talo ba? So, isa po sa mga ginawa ko po sa biyaya ng Panginoon, sinurrender ko po sa Lord. Sabi ko, bahala na po kayo sa kanila. Kung ano man po kalooban nyo, yun po ang mangyari. Bahala na po kayo sa kanila sa mga nang-api po. So, with that po, nagkaroon po ako ng kaluwagan sa loob. Karoon po tayo ng peace of mind. So, ganun po yun, kapag meron po tayong unforgiving heart, hindi po kayo agad nakakatulog sa gabi. Pansinin niyo po yan. Diba po? Lagi pong naalala yung sinabi niya sa akin itong salitang ito. Diba? Ginawa niya ako ng ganito after all. Ganyan po. So, kapag ganyan po, ano nangyari? Tayo po yung talunan. Tayo po yung sugatan. So, ang sabi ng Panginoon, forgive. Kung paano ako nagpatawad sa iyo, ganun ka din magpatawad sa kapwa. Okay. We are to comfort one another. Yan. Ito
po yung sa mga keys kung paano po mag-build ng relationship. We are to comfort. Sabi nga po, in times of joy, we laugh together, and then in times of sorrows, we cry together. Yan po. Alam niyo po, in times of sorrow, yung near presence po natin, ibig sabihin yung bang nandun ka lang, is already a comfort. Tama po ba? Kapag halimbawa po, bumagsak sa exam, tapos nandun yung nanay, yung tinapik ka lang sa likod. Comfort na po yun eh. Kaysa pag nagsalita mo kasi tayo sumasablay po eh. Dapat, okay lang yan, bumagsak na, okay lang. Diba, hindi naman, diba? Pagka in times po ng mga meron pong namamayama sa buhay natin, diba? Yung pagpunta lang po natin doon sa funeral service, diba? Isang malaking comfort na po yun sa family. Diba? Kaya nga po minsan, sabi nga, the best comfort is to keep silent. The best comfort is to keep silent. Pero nandun po yung presence ninyo. Kasi kapag silent po tayo, na-avoid po natin yung clichés. Alam niyo po yung clichés? Yung mga salita na wala namang sense. Yung po, halimbawa po, meron pong namayapa, then kinomfort mo yung naulila. Sabi ko sa kanya, okay ka lang? Okay ba yun? Namamatayan niyo, okay, di ba? So, at instead, na nandun ka lang, tahimik ka lang, tinakbayan mo, di ba, tinapik mo sa likod, malaking comfort na po yun, di ba po? Kaysa yung sa nagsasalita po tayo na baka sumablay pa. So, ang commandment po sa atin ng Panginoon in building relationship with comfort. And the best comfort is our presence and to keep silent. Ayan po. And we are to edify or to exhort one another. When we say edify po, ibig sabihin po ito yung pagtibayin o palakasin yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Basahin po natin sa Hebrews 3:13. Hebrews 3:13. Sabi po yan, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened to the deceitfulness of sin. Tignan pa po natin sa 10:25. Sabi po dyan, not forsaking the assembling of ourselves together. Amen? Ay, ibig po sabihin yan yung pag-attend po natin ng church. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So we ought to edify and to exhort one to another. Ano po yung exhort? Sabi po ng exhort, pakahikayatin yung ating mga kapatid. So, we are, last po, sa point number 1, we are to provoke one another. Ano po yung provoke? Ibig po sabihin ng provoke ay pukawin. Pukawin po saan? Yan. To provoke to love. To provoke to kindness. To provoke to peace. To provoke to unity. To provoke to good works. Sabi po dyan, we take charge. We set an example. So, paano po natin ma-encourage yung ating younger Christians na maglingkod sa Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan, na magkaroon po ng kindness, magkaroon ng peace, magkaroon ng pagkakaisa through our example. Sabi po dyan. So, tignan po natin sa Hebrews 10:24. Sabi po dyan, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Ayan. So, paano po natin magagawa yun yung ating mga anak? Paano po natin sila mahihikayat? Paano po natin sila, yung ating pong mga next generation, mahihikayat na maglingkod sa Panginoon? Through our example po. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa mga adult men, sa mga adult ladies na consistent po talaga nag-a-attend ng church morning and afternoon. Maraming salamat po sa inyo. In that way po, you are giving or you are setting an example to the next generation that Sunday is the Lord's Day. We are
church. Wala tayong ibang pupuntahan pag Sunday sa church. Kaya maraming salamat po sa ating mga adult ladies and adult men na nagpapakita po ng example sa amin pong mga susunod na generation at sa amin pong mga anak. Maraming salamat po sa inyo. So, punta na po tayo sa point number 2. So, kanina po, point number 1, one another. How we treat others. Sabi diyan, we should treat them with love, with kindness, with honor, with dignity. We are not to backbite, we are not to envy, but we are to forbear. At yun po yung mga napag-aaralan natin. So, sa point number 2, mapag-aaralan naman po natin dito, yung taking care of you. O yung paano naman po natin iingatan yung ating sarili. Kasi di ba po, ang relationship po ay meron po bang pag-asawa na isa lang? Meron po ba? Di ba wala po? Lagi po dalawa. So, ibig sabihin, kanina po, sa point number 1, kung paano natin pakitunguhan yung iba. Ngayon naman po, sa point number 2, kung paano naman natin ingatan ang ating sarili. Paano pong ingatan ang ating sarili? Sabi po dito, you are a valuable part in any relationship that you build or maintain. Sabi po natin, tayo daw po ay mahalaga. And if you go bad or ori, others will probably follow you. So, ibig sabihin, maaaring ma-influensyahan mo po yung iba. Okay? Maaaring magkaroon ng domino effect. Do you have a preventive maintenance program to take care of you? You are the only one who can really keep you right. So, sabi po dito, sa point natin, you must learn to control what influences you. Basahin mo natin 1 Samuel chapter 13 verses 1 to 6. 1 Samuel chapter 13 verses 1 to 6. Okay. And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the 3rd day, and the Amalekites had invaded the south, and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire, and had taken the women captives that were therein, they slew not any, either great or small, but carried them away. So, to give you just a brief background kung ano po itong passage na binabasa natin, si David po, together with his man, sila po ay nakipagdigma. So, habang nakikipagdigma po sila, yung kaaway, pumunta po doon sa kampo nila. So, ito po yung binabasa natin. Nasabi po dyan, kinuha daw lahat. Yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga alagang hayop, yung kanilang mga ari-arian, kinuha po ng mga kaaway. Habang wala po sila David doon sa kampo. I-continue po tayo. And had taken the women captives that were therein, they slew not any, either great or small, but carried them away. So wala daw pong pinatay, bagkus kinuha lahat, and went on their way. So David and his man came to the city, and behold, ito na po, bumalik na sila David at kanyang mga army. It was burned with fire, and their wives, ng mga asawa, and their sons, and their daughters were taken captives. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Talagang umiyak po sila hanggang sa wala na po sila ng lakas sa pag-iyak. So sabi ko dito, and David's two wives were taken captive. Ahinoam and Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelite. And David was greatly distressed. Nabahala po si David. Bakit kaya? For the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. So naisipan na po ng mga army ni David na patuloy na lang natin ito si David. Okay? At nabahala po si David. Pero ano po ginawa ni David? But David encouraged himself in the Lord his God. Ibig sabihin po pala, no matter what are the circumstances that we encounter in our everyday lives, no matter what problems, no matter what trials, pwede pala natin i-encourage yung sarili natin sa Panginoon. Alam niyo po, sabi nga ano man ang dumating, ano man ang mangyari sa buhay natin, ng mga pagsubok ng ating pagdaanan, lagi po natin tatandaan, God is in control. At kung meron man po tayo, mga nahihirapan po tayo,
preparing you for a greater blessing. So every time we encounter problems, lagi mo natin isipin, God is in control. So kagaya po si David, okay po, hindi po siya nagpa-apekto kung ano po ang nasa paligid niya. Bagkus, siya po ay lumapit sa Panginoon. Kasi sabi ko sa ating number 1 subpoint, you must learn to control what influences you. Ano po ba yung mga nag-i-influence sa atin? Alam niyo po, sabi nga we are born to influence and to be influenced. Alam niyo po ba yun? Unconsciously, we are being influenced and we are influencing someone. Babo, pansinin niyo po yung mga anak, yung kanilang mannerisms, the way they talk. Nakuha po ba nila yan sa kapitbahay? Di ba hindi naman po, nakuha po yan sa parents. So ibig sabihin, unconsciously, kahit hindi deliberate yung ginawa ng parents na pag-influence sa kanyang mga anak, ano po nangyayari? Nai-influence siya. Unconscious po tayo. At meron naman mga conscious or deliberate na gusto natin i-influence sila. Kagaya po ng pag-attend sa church, dina-develop natin yung kanilang habit. So yun po, tanong po sa atin, kailangan malaman daw po natin, ano ba yung mga nag-i-influence sa atin? So number 1, music. Ayan. Anong music po ba ang ating tinatangkilik? Nandyan ba ang ating mga heavy metal, mga rock, mga sila Lady Gaga, sila Nicki Minaj, sila Justin Bieber, mga alternative rock, yung ba yung mga ina-entertain natin? Sabi po dito, what is the genre of your music? Yan ba ay Christian songs? Alam niyo po, kapag nakinig kayo ng mga music na about sa nakakalungkot, ano po, sumasaya po ba kayo? Diba hindi po nakakalungkot po, no? Kapag nakinig ka naman ng music na tungkol sa pag-asa, kakaroon po tayo ng pag-asa, diba? Pag nakinig ka ng music na satanic, ano po nangyari? Nagiging satanic din? Diba po? Pansinin niyo po yung mga umaatin po sa mga concert ng mga banda. Diba parang wild talaga? Talaga po. Makikita mo yung anyo ng demonyo po sa kanila. Kasi yun po yung genre ng music. So gusto ko ipaalala sa atin ng Panginoon na be careful sa mga music na ine-entertain natin. Kasi yan po ay maaaring mag-orient sa atin. So, yung mga music po dapat na ine-entertain natin, yung mga music na nakakalugod sa ating Panginoon. In times po na tayo ay na nasa kalimitaan po ng trials, kakantahin po natin, great is thy faithfulness. Po, kapag tayo po ay nasa victories, nasa laurels of victories po tayo, ano po kakantahin natin? To God be the glory, great things He hath done. So, di ba po? So, we must learn what influences. Number 1 is music. Sabi nga, the right music produces the right you. And the wrong music produces the wrong you. So, ibig sabihin, pag mali ang musika na pinakikinggan natin, ang maipoproduce niyan ay maling sarili natin. Pero kung tama ang musika na pinakikinggan natin, tama din na sarili ang maipoproduce po sa atin. At yung tamang musika po ay musika po ng ating Panginoon. Ano po? Iba. So, sabi mo po dito, hindi lang po sa music, nandyan din po ang entertainment. Ayan, yung ating po mga pinapanood sa gabi, yung ating mga sinusubaybayan. Ating po mga tao po, ating po mga nanay, mga sinusubaybayan, mga be careful with my heart. Ayan, diba? Ano ba? Sa dulo ng walang hanggan, ang dalawang misis real. Grabe, di ba? Ano ba yung mga ganyan? Nai-influensya po tayo lalo sa decision making natin. Yung mga, ano pa ba yung, alam mo po, patok pa naman po sa masa yung mga ganong pelikula, yung mga The Mistress, No Other Woman. Kaya yung mga ating pong mga kababaihan, pansinin niyo po, pag nanonood kayo ng mga ganon, magiging ano po kayo, tamang hinala. Tama po? Ako, late na mamuya. Baka nandun sa number 2 maiwan nga yung GPS niya para matakbo. Bakit po nagkagano? Bakit po? Dahil po ba nagbasa ng Bible? Hindi. Dahil nanood ng No Other Woman. Dahil nanood ng The Mistress. Dahil nanood ng dalawang misis real. Instead na nagbasa ng Bible.
nai-influensyahan po yung decision making natin yan. Nai-influensyahan po yung the way we think. Yung nai-influensyahan po yung the way we react. Ayan, sino po yung nanonood ng mga entertainment ng Gandang Kabibais? Sino po yung mga nanonood niya? Saka yung sa Channel 7 naman, ang kasabay po niyan yung Celebrity Bluff. Ayan, magkamagay po. Alam niyo po, kapag lagi niyo pong pinapanood yun, na-adapt po yung mga salita nila. Tama po ba? Pagka nagsalita ka, ganun ka na rin, kagaya nila. Kapag lagi mong pinapanood si Vice Ganda, ano po talaga yung salita mo, parang Vice Ganda na rin. Diba? Parang piloso ka na rin, no? Diba? Kagina kasi ni-share ko sa iyo people, diba? Pagka pinapanood si Vice Ganda, diba? Sabi nga pagka sa jeep daw, para po, bababa, ay hindi, akit po ako, may second floor po ba dito? Diba? Minsan ganyan na po, nagiging ganyan na po tayo, yung reaction natin, bakit? Sila kasi yung palagi natin na-entertain. Sila kasi yung palagi natin tinatangkilik. So, ang sabi mo dito, be careful of what influences you. Aside from music, ganun din po yung entertainment. Kaya sabi ko po sa mga kapatid ko, naku, huwag na natin panoorin yung diba? News na lang, news. Yan sabi sa'yo, boring, ano ba yan? Balita na nga sa umaga, balita na naman sa gabi. Tapos nagbabasa ka pa sa internet ng balita, puro na ng balita. Hindi, wala kasi tayong matututunan dyan sa sa mga mga palabas na yan. Puro mga immoralidad, yung matututunan natin dyan. Manood na lang tayo ng news, informative ba? So, be careful po of what influences us. So, what influences us? Ito naman po pangalawa. Who influences you? Sino ba ang naka-influensya sa'yo? Gusto niyo pong malaman kung sino pong naka-influensya sa inyo? Tignan niyo po yung the way po na ikaw ay mag-ayos ng iyong buhok. Ayan. Yan po ba ay Asian? Mediterranean? Di ba po? Western? Diba? Tignan niyo po yung iba. The way, bukod po sa the way we fix our hair, the way we dress. Yan. Sino bang artista kinaya mo? Di ba? Minsan ganyan po tayo. Meron po tayong gustong artista gayahin. Gusto po natin maging kamukha ni ganito. At least ang bilis man lang, kamukha. Di ba? Pero gusto ko sabihin sa atin ng Panginoon, be careful of who influences you. Sabi nga dito, good friends means good future. At tanong, are you in the right company? Nasa tamang company ka po ba? Ibig sabihin, tama ba yung mga kaibigan mo? Kalooban ba ng Diyos yan na sila ang maging kaibigan mo? Kasi, kapag ikaw ay nasa mabuting kaibigan, ibig sabihin niya, meron kang mabuting hinaharap. Kaya sabi ko po sa aking mga students, kayo kapag pipili kayo ng kaibigan, kailangan merong kategory. Ano yun? Number 1, kailangan matalino. Bakit? The birds of the same feather. Di ba? Pag kasi namahan mo yung mga hindi matalino, magiging ganun pa din. So dapat hanapin mo yung mga matatalino para mahawa-hawa kayo. Pangalawa, anong requirement? Kailangan masipag mag-aral. Hindi lang dapat matalino. Kasi meron po kasi matalino, pero tamad. Tama po ba? May matalino, pero tamad. Kailangan, dalawa, matalino, saka masipag mag-aral. Ikatlo, hindi lang masipag mag-aral, mayaman. Hindi, bakit po mayaman? Kasi pagdating sa reporting, may financial tayo. Yung mga advice ko sa akin ng mga students, ika-4, may pangarap sa buhay. Ibig sabihin, meron siyang goal, meron siyang desire. Kasi naalala ko pa yung mga classmates ko before, after the class, pupunta sila sa bar, pupunta sila sa mag-aaya, group study. Yan, ito po yung dilemma lagi sa young people, group study. Lagi po ina-advise na, iwasan nyo ang group study. Alam nyo kung bakit? Alam nyo yung group study, 80% harong, 20% aral. Ganyan po ang group study. Yan po ang katotohanan talaga. Aminin po natin yan, mga young people. Pati po yung nagdaan. May mga nakaranas po ng group study. 80% harot, 20% aral. Ano pong gagawin? Puro kakanta-kanta, chismisan. Ay naku, isang oras na na, mag-uuwian na, gawin na natin yung assignment natin. Kita nyo na. Hindi talaga nag-group study. Kaya ang lagi ko pong advice sa kanila, may report.
Bukas, groupings. Sige, ilang kayo? 5. 5 tayo. Ganito gagawin dahil 5 topics, isang topics tayo. Mag-research kayo. Then tomorrow, 1 hour earlier, before the class, mag-brainstorming tayo. Yun na yung report natin. Naiwasan mo yung bad company. Di ba po? Kasi pagdating mo doon, pagdating niya pagka ikaw sumama sa kay mga classmate mo na hindi naman mga Kristiyano, andyan na po, umpisa na. Isa-isa na yan. Lalabas na yan ng chichirya. Chichirya muna. Tubig. Ice tea. Chaser na pala. Kasunod na yan. Alak na. Ayan na. Kaya sabi nga, abstinence is far better than prevention. Diba? Kasi mas maganda po yung absent ka kaysa sa prevent ka na po. Ayun na. Diba? Bawa, so, nandun ka na. Uy, inom ka naman. Isang tagay lang hindi. Bawal sa akin. Bawal sa ko. Ikaw naman, birthday ko ngayon. Papahigayin mo ba ako? Ayun na. Patay na. Sige na. Konti lang. Kayo maingay. Ayun na. Bumigay na. Pero i-rewind. Inaya ka. Ay, hindi ako sasama. Nag-inuman na sila. Ano po nangyari? Wala ka doon, absent ka. Di ba mas madali yun? Abstinence is far better than prevention. So be careful po of who influences you. Maaring yan po ating ka-office mates, maaring ating mga ka-transactions, maaring yan po ating mga boss, ating mga classmates, maaring yan po ating mga friends. So be careful of who influences you. Piliin mabuti kung sino lang yung makakapag-influensya sa iyo. At pansinin niyo po, maging alert din po tayo na na-influensya niya na ba ako o hindi. Minsan po kasi unconscious tayo na na-influensya na po pala tayo. So, you must determine the good and the bad. So, you must choose the good over the bad. Determine what you need to become for Christ and find people like that. Okay po. So, itanong daw natin sa mga friends natin, do they encourage you or depress you? Yan. Do they exhort you or restrict you? So, number 1, what influences us? Number 2, who influences us? Number 3, ito na, where influences happen. Yan. Saan daw po ba nangyayari ang influence? Minsan, nasa company of friends. Kapag ka nandun kasama mo yung mga kaibigan mo, barkada mo, yung mga office mates, classmates, nandiyan po ang influence. Ano pa po? And the best influence po ay nasa church. And kaya nga po yung ating po mga anak, kahit napapasalamat mo sa mga magulang mo, kahit minsan nung bata po ko ay pupunta din ng church, pero talagang mandatory, whether you like it or not, you go to church. Kaya naging part na po ng system, parang naging orientation na, pag wala po ako sa church, parang I feel bad. Paano ba hindi buo yung araw mo? Na-experience niyo po yan. Na-experience niyo po. Di ba po, no? Pagka wala ka sa church, paano ba may kulang? May lacking sa iyo. Kaya masalamat po sa mga magulang ko na nag-train po sa amin ng ganyan. So, ganyan din po sa atin. Hindi lang po dapat manatili sa atin, ipasa din po natin yan sa iba. Sa ating pong mga anak, lalo na po yung mga may maliliit pa, di ba? Kahit kalang-kaling, kahit pagulo, kahit po talaga nakaka-stress, diba? Okay lang yan talaga. Ganyan din po kami nung araw. Buti nga, pinagtsagaan kami ng mga magulang natin. Kaya ito na po yung bunga. Kapag yung mga times na wala po kami sa church, we feel bad. Talagang naging orientation na po. On Sunday, we go to church. So, because the church is the best place to influence our sons and our children. Po ba? Because dito po natin nakikita yung mga kalooban ng Panginoon. Okay, so kagaya po ni Lot, kung naalala po natin ang kwento ni Lot at po ni Abraham, sabi ni Abraham sa kanyang pamangkin, sabi niya, pamangkin, saan mo ba gusto? Kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Kung pupunta ka sa kanan, pupunta mo ako sa kaliwa. Pupunta ka sa patat, pupunta ako sa kabundukan. Alam niyo po anong pinili nila? Pinili niya yung kapatagan in front of the Sodom and Gomorrah. Diba? Ano ba nangyari? Little by little, nakikita nila na araw-araw pa. Parang maganda doon diba? Parang may kasiyahan, may party. Hanggang sa, nagulat na lang po siya, nandun na siya sa loob ng Sodom and Gomorrah.
Gomorrah. At nakita po natin yung nangyari sa family nila. Hindi po naging ayos. Di ba po? Kasi po, nasaan po silang lugar? Nasa maling lugar po sila. At kaya po sila na-influensyahan ng kagano'n po. So we need to control where influences happen. So sabi po dito, where will you be when the influence comes? Will it be in church? And will it be in the bar? Sabi po dito, if it is a place of bad influence, don't go there. And ulitin ko po, if it is a place of bad influence, don't go there. Ibig sabihin, kung nakita mo na hindi magandang impluensya, huwag mo na daw puntahan. Sabi nga, abstinence is far better than prevention. Okay, last point po for last subpoint po natin, sabi po na, you must learn to control when influences happen. Yan. Sometimes po, after, pag payday, nandiyan yung mga gimmicks, nandiyan yung mga outing, nandiyan po yung mga out of town, nandiyan po yung mga, sabi ko kanina, yung mga group study. Yan. So sometimes po, nandiyan po nangyayari yung mga influence. Okay. So, punta pa tayo move, point number 3. Para matapos na po tayo. Walking with God. In building relationships, hindi lang po how we treat others, hindi lang taking care of ourselves, but we should have a close walk with God. Ano po yung mga heroes of faith, mga great Bible characters, kagaya po ni Enoch, ni Abraham, ni Noah, ni David, ni Jehoshaphat, ni Hezekiah. Sila po, sa record po nila, nagkaroon po sila ng close walk with God. So how can we walk with God? So number 1, specific example. So po yan is sa 2 Kings chapter 20 verses 1 to 6. 2 Kings chapter 20 verses 1 to 6. Sabi natin, in those days was Hezekiah sick. Tapos si Hezekiah ay hari. Siya po ay nagkasakit unto death. And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Sabihin, tinaningan na po, mamamatay ka na, sabi po ni prophet Isaiah. Then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember thou how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Number 4. And it came to pass, for Isaiah was gone out into the middle court, and the word of the Lord came to him, saying, Turn again, and tell Hezekiah, the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the 3rd day thou shalt go up unto the house of the Lord, and I will add unto thy days 50 years. Wow! And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria. I will defend the city for my own sake and for my servant and David's sake. Okay. So nakita po natin, nung sinabihan po si King Hezekiah, maghanda ka na, mamamatay ka na. Prophet Isaiah po ang nagsabi po na. Ngayon, sabi ni King Hezekiah, siya po ay umiyak. Siya ay nakiusap sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, alalahanin niyo po yung mga panahon na ako po ay lumakad sa inyo. Kung ako pa po ay nakitaan ninyo ng pabor, kung ilalagay po natin ang sarili natin kay Hezekiah, mapapakiusapan kaya natin ang Panginoon na gano'n. Panginoon, naalala mo ba nung naglingkod ako sa iyo? Or wala tayong masasabi? Or magiging masaya pa tayo siguro tayo kung tayo na ikukuli ng Panginoon. So, we can look at the example of King Hezekiah. His walk was in truth.
his walk was with a perfect heart or with integrity, and his walk with obedience. So, specific example, then specific instruction. Ano pa po? Sabi po doon, pipisa po natin, walk humbly. And when we humble ourselves, we simply admit that God is right and we are wrong. No matter what happens, sabi po dito, humble ourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. The way to go up is to what? To go down. And God resisted the proud, but given grace to the humble. So in building relationship, we need to walk with humility. Ilan po? With humility, with honesty. Honesty. Yung ating pong mga naalala ko po nung bata po ako, pagka may sukli, di sinuli kay nanay, kay tatay, naman dagot. Diba po? Okay, so we ought to walk honestly. And then we ought to walk by faith. Sabi mo po dito, no matter what happened, God is in control. So, alam niyo po kasi, kaya po tayo nai-stress sa buhay natin. Kaya po yung sinabing walk in faith. Kasi meron po tayong mga bagay na hindi natin makontrol. Tama po ba? Yung katigasan po ng ulo ng anak natin. Kaya niyo po ba kontrolin yun? Di ba hindi? Di ba po hindi? Bisan, talagang nai-stress ka na, nawawalan ka ng pag-asa. Hindi na yata talaga magbabago itong anak. Ganito na yata talaga. Diba? Ano ba nangyari? Nai-stress po tayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, have faith. Yung mga bagay daw po na hindi natin makontrol, let us learn to entrust it and to bring it into the embrace of God. At bahala po ang Panginoon na kumilos at mangusap sa kanyang puso. So, ganun po yung mga bagay-bagay na hindi natin makontrol. Ibigay po natin yan sa Panginoon at huwag po natin i-stressin ang ating sarili. At have faith that no matter what happened, God is in control. Sabi nga po ng kanta, God makes no mistakes. His way is perfect. By faith, ito rin po. And lastly, walk to please God. To earn God's favor. So yun po yung ating 3 points. If you want to build relationship, una po, how do we treat others, one another, nandiyan po, nasa screen kanina. And then taking care of ourselves, what influences us, who influences us, where influences happen, and when influences happen. And then we should have a close walk with God. Now, I want to end this preaching po by singing our song, Make Me a Channel of Blessing. Sige po, iniimbitan ko ako sa time po ito kayo. Awitin po natin yung Make Me a Channel of Blessing, then we will pray. Ito po yung out of the highways and byways. Make me a blessing. Yeah. And then we just try to feel the song at yung nilalaman po ng kanta, talaga pong sa puso po natin. We are to build relationships. On the first verse lang, say, out in the highways and byways of life. Yeah.
Make me a blessing. Make me a blessing. Oh, Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Kaya po kayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pong mensahe sa hapon pong ito, Lord, sa pag-build po ng relationships. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong paalala sa amin on how we treat others and how we take care of ourselves, Lord, and how to have a close walk with you, Panginoon. At Panginoon, sa inyong pong invitation na magaganap, Lord, kayo po patuloy na mag-usap po sa inyong pong mga anak. Kayo po patuloy, Panginoon, ang tumugon sa kanila pong panalangin. Habang po tayo po ay nanalangin, kung tayo po ay nakayuko, tayo po ay nakapikit, meron po ba tayong mga relationships po na gusto natin maiayos po? We want to mend breaks. Meron po ba tayong mga gustong ilapit sa Panginoon, hiningin sa Panginoon? Bukas po ang ating handa. Meron po ba tayong nakagalit? Meron po ba tayong nahihirapang pakitunguhan? Pwede po tayong lumapit sa atin. Sabihin po natin, Lord, hindi ko po siya kayang pakitunguhan. Nai-stress po ako, Lord. Help me to change. Lord, help me, O Lord, na maunawaan. Meron po ba tayong mga uncertainties sa ating buhay? Meron po ba tayong mga pagsubok po, nasuko na po tayo, hands up na po tayo. Sabi ng Panginoon, anak, akin na yan. Just have faith. God is in control. Salamat po din, Panginoon, sa pag-uusap niyo po sa inyong mga anak. Panginoon, dalahin ko po, kayo po patuloy tumugon ang po mga panalangin. Kayo po patuloy magbuhos ng pagpapala sa bawat isa, Lord. Panginoon, kung inyong po mga anak, may encounter po, meron po pinagdadaanan, Lord, uncertainties, mga trials, problems, Lord. Alam po namin, Lord, you are in control, Panginoon. At Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, to build relationship, Lord. Karoon po kami ng healthy relationship, Lord, sa aming po mga ka-office mates, sa aming po mga transactions, Lord, sa aming po mga katrabaho, sa aming po mga classmates, sa aming po mga magulang, sa aming po mga kapamilya. And Lord, sa mga relationships, Panginoon, na nasira, help us, Lord, to mend breaks. Kayo po, Panginoon, ang umayos nito, Lord. Sa inyo po namin pinagkakatiwala lahat, Lord. And help us, O Lord, to reflect you. Help us, O Lord, to be a blessing to others, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.